Kasado na po sa susunod na linggo ang oral arguments sa impeachment court. Kaugnay pa rin po yan sa hiling ng prosecution na ipasampi ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Inatasan na po ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero ang magkabilang partido na magsumite ng memorandum. Kaugnay po sa naturang hiling na ipasampi ng tax records ng mag-asawa at 22 negosyong konektado sa kanila. Bibigyan po ng tig 10 minuto ang prosecution at defense para ipresenta ang kanilang mga argumento. Kung mapagbigyan, naatasan po ng impeachment court ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ilabas at isumite ang bank records ng mag-asawang Duterte. Nakatakda namang iharap bilang testigo ng prosecution sa susunod na linggo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulica Lopez. Ayon sa prosecution, balak nilang iharap sa paglilitis si Lopez sa Martes dahil isa siya sa mga personalidad na may kaugnayan sa ginawang pagbabanta po ng bise sa Pangulo. Nangyari po yan sa isang online briefing o Zoom conference ni VP Sara Duterte matapos pong maidetain si Lopez sa Kamara noong November 2024. Sa katunayan, ipinalabas pa sa trial kahapon ang bahagi ng naturang press con pati ang video ng pag-iyak ni Zulica. Alalahanin ho natin noong November 23, 2024 kung saan ho ginawa ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker of the House. No? Nung nangyari ho ito, nandun ho si Attorney Zulica. No? Magiging relevant hong testimony niya dahil ito ho ang magiging paukol dun sa circumstances surrounding nung pagbibigay nitong banta na to. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, tiniyak po ng impeachment court na hindi maaantala ang paglilitis nito sa kabila po ng petisyon na inihain ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema. Ayon kay impeachment court spokesman Attorney Reginald Tongol, walang epekto sa ginagawang impeachment trial ang nasabing petisyon. Supplemental lamang daw kasi ito sa naunang petisyon ni Torion. Dahil nga na may mga nangyaring mga developments after they filed the petition, they are now filing this supplemental o actually manifestation lamang para lang ipaalam sa court na merong mga nangyari na at dahil sa mga nangyaring ito ay dapat katigan na yung hinihingi nilang temporary restraining order o yung preliminary injunction na hinihingi nila. So necessarily dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang Senado at ang Senate Impeachment Court ukol dito sa petition na to. Okay. Kaya hindi namin nasa posisyon kami, wala kami sa posisyon para magbigay ng aming legal na komento dito. Yan nga po ang tinig ni impeachment court spokesman Attorney Reginald Tongol. Sa ibang balita, dumistansya po ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema para questionin ang pagkakahalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa paglilitis. Nakapaloob sa petisyon ni Torion ang hiling nila sa Korte na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO or status quo ante order laban po sa impeachment court dahil nga sa pagtalaga kay Escudero. Pero ayon sa abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, wala silang alam sa petisyon. Hindi rin daw nila alam na naihain na sa Korte Suprema ang petisyon kaya tumanggi na rin magkomento ang defense team ng bise ukol dito. Walang nababanggit ang Vice Presidente sa akin na may kanyang petisyon, so I wouldn't be able to answer. I would suppose wala siyang involvement, but yun nga, hindi namin napag-uusapan yung mga bagay na yan, no? But definitely on the side of the defense, wala po kaming communication with Attorney Torion. So, wala, kumbaga, para lang linawin ng lahat, wala po kaming kinalaman dun sa petition na naiyahay na yan. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa, isa po sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.